Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa ating programa, Ang Ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong housing concern. Nung dati po ay talagang nagkakaroon ng massive foreclosure yung mga housing unit. Hindi lamang dito sa lungsod ng Davao but buong Pilipinas. Alam nyo itong housing program ng government ay nanggagaling sa pera natin yan. For example, pag-ibig. Sa pag-ibig, lahat tayo na nagtatrabaho ay binabawasan ng pag-ibig funds. Doon sa pag-ibig na yon ay meron silang housing portfolio or housing program na kung saan yung lahat ng pera ng pag-ibig na nanggagaling sa atin ay merong allocation, hindi naman lahat, na kung saan ay pinapatayo ng bahay, house and lot, at para sa mga membro ng pag-ibig. Merong counting equity na binibigay pero hindi masyado malaki. At ito ay binabayaran, ay ina-applyan ng mga pag-ibig members. At pag ikaw ay pag-ibig members, makakuha ka ng bahay, may loan ka, at ito ay babayaran mo sa pag-ibig. Then, of course, yung bayad nun are very minimal, usually 25 years. But in the past, nagkaroon po ng problema ito dahil maraming, hindi lamang pag-ibig, but SSS, GSIS, National Home Mortgage Finance Corporation, National Housing Authority. Ang dami kasing government agency or bureaus na nakikialam sa housing program na gumagawa ng isang subdivision at may bahay at ito ay pinapatiran ng mga membro nito and you have to pay to them. Dahil lang po sa hirap ng panahon, marami pong hindi nakapagbayad. Number one, dahil siguro sa nawalan ng trabaho, nagkaroon tayo ng crisis, nagkaroon tayo ng COVID. Karamihan nito ay nasara, foreclose, hindi nabayaran. And merong isang malaking corporation in the past, I don't know kung nandiyan pa, ay nag-bid po ito, nag-participate ng bidding na lahat ng mga bahay na hindi na bayaran ng mga membro na nakatira doon ay binili nila at nagkaroon ng foreclosure. Ito ay dinaan sa bidding. So napunta sa ibang pangalan, yung napunta sa ibang tao or corporation yung pag-aari ng isang home lots or bahay. At ito po ay nilabanan natin. Nagkaroon tayo ng advocacy work, nagkaroon tayo ng linkages, coordination, collaboration with other groups. At ito po ay nagkaroon ng mga negotiation sa balikatan, housing. So fortunately, dahil nandun sa hirap nga ng panahon, naintindihan naman ng balikatan, ay nireduce nila yung cost yung dapat babayaran. So, nagkaroon ng mga condonation on penalties, on interest, amortization, ay binawas. Naintindihan naman ng government at saka yung balikatan. Ang daming natulungan natin dito at hundreds or thousands of houses nationwide ay natulungan natin sa pamamagitan ng Homeowners Federation. Umabot kami sa Congress nito at saka sa Senate. At ang daming mga bahay ang what we call this, na-save natin. Instead na mawala sila, ma-sheriff, ay nabawasan. So, walang posible sa isang imposible. Yun pala. All are possible kahit imposible. Ang kinakailangan lamang is communication, magkaintindihan, and I'm very sure the government will understand. So, tuloy po yung ating monitoring at collaboration sa mga housing homeowners na kung saan ay nagkakaproblema ng mga amortization. Tinutulungan po natin sila na makausap yung mga housing agency at in due respect naman sa mga housing agency ay binabawas nila. Nagkakaroon sila ng mga condonation at penalty. But again, what is crucial here is we need to organize ourselves. We have to increase the awareness level for everybody to understand na hirap talaga ang panahon. So, tulong-tulong lang. Kailangan magtutulungan tayo. Advocating for what is valid and reasonable and affordable housing program, especially on government program. Dahil pera natin ito eh. As a general rule, dapat ang government hindi dapat gumanan siya dito.
because this is a socialized program. Dahil pera ng tao yan, parang binabalik mo lang. Tulong-tulong po tayo at magkaroon tayo ng magandang advocacy program para sa lahat, sa gobyerno at saka sa mga residents ng mga subdivision at mga nangangailangan ng housing units. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Maraming salamat po. Till next time. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.